Sunod-sunod nang nag-anunsyo ang ilang personalidad ng kanilang tatakbuhang posisyon sa 2025 midterm elections. Magbabalita si Rainiel Pawin. Muling papasok sa politika si dating Senador Laila De Lima. Lead nominee siya ng mamamayang Liberal Party list para sa 2025 midterm elections. Co-nominee niya naman sina dating Congressman Teddy Baguilat at Erin Tanyada. Sabi ni De Lima, wala na raw atrasan at tuloy-tuloy na ang laban nila. Kapag nanalo, isusulong ng partido ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka at manggagawa. Formal na ring inanunsyo ng Liberal Party na muling tatakbo sa Senado si dating Senador Kiko Pangilinan. Habang ang running mate niya noong 2022 na si dating Vice President Leni Robredo, buo na raw ang loob na tumakbo bilang alkalde ng Naga City. I think it is well known that she wanted to continue the legacy of Secretary Jessie sa Naga, no? And build on that. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President ang pagkikita ni na VP Sara Duterte at Leni Robredo. Ayon sa OVP, inimbita ng isang kaibigan ng bise na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City nitong Biyernes. Inayos din daw nito ang isang casual meeting kay Robredo. Kinumpirma rin ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez. Personal ang naging pag-uusap ng dalawa. Bumisita rin sina Interior Secretary Benher Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo nitong Sabado. Sabi naman ni De Lima, humina man daw ang pwersa ng Liberal Party nitong mga nagdaang taon. Hindi raw sila kailanman makikipag-alyansa sa Administrasyong Marcos. Because there are still issues that we hold them to account. Our focus now is to regroup, reignite from the kakamping base. Sa kabila nito, ayon kay Tanyada, suportado raw ng partido ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga usapin sa Pogo at West Philippine Sea. Sa Lakas CMD National Convention naman sa Malacanang, pinangalanan si Senador Bong Revilla bilang opisyal nilang senatorial candidate. Nakipagsanib puwersa na rin ang partido sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang General Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City nitong Biyernes. Pinasalamatan niya ang mga loyal na miyembro ng PDP. Sabi ni Duterte, wala siyang masabi sa pamamalakad ni PBBM sa ngayon dahil wala siyang nakikitang pang-aabuso. Bagamat dati niya nang inakusahang gumagamit ng iligal na droga si PBBM. Kasabay nito inihalal ng partido bilang kanilang bagong presidente at campaign manager si Senator Robin Padilla. Ipinakilala rin ang unang batch ng kanilang senatorial candidates, kasama ang re-electionist na sina Bato de la Rosa at Bongo at ang aktor na si Philip Salvador. Ipatutupad naman ng Commission on Elections ang mas maagang oras ng botohan sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. Papayagan na ang mga senior citizen, persons with disability at mga buntis na bumoto simula alas 5 ng umaga. Makatutulong daw ito para hindi na sila maghintay sa mahabang pila ng mga boboto. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.